Praise the Lord. To God be all the glory. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, ang layunin ng ating Panginoon kung bakit ang kanyang mga salita ay ipinaparating sa atin. Sapagat siyang may ibig na ang lahat ng tao mga ligtas. Yan ang sabi sa 2 Timothy. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, kung bakit may pangangaral ng Ebanghelyo, sapagkat ito yung magpapatunay na mayroong Kristo na ibinigay ang Ama sa atin. Praise the Lord. Glory to God. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, tayo ay mapalad. Sapagat tayo ay mula sa putik, binigyan ng Diyos ng buhay sa pamagitan ng kanyang hininga. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, na kung bakit tayo nagdiriwang, bakit pinapahalagahan natin ng ganitong araw o ganitong linggo, ay di naman isang buwan yung Holy Week eh. Kaya di ba Holy Week? Baga isang linggo lang. Mga kaibigan, bakit mahalaga sa atin yan? Sapagat yan magpapatunay, mga kaibigan, na binibigyan natin ng kahalagahan yung ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, na siya ay tagalangit, ibinigay siya ng Ama, iniwan niya ang langit, alang-alang sa atin. Hindi pa tayo proud doon? Mga kaibigan, sa halip na tayo magdusa sa krus ng Kalbaryo, mga kaibigan, si Christ ang umako lahat. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, naway ang linggong ito, naway ang araw na ito, ay bigyan natin ng kahalagahan yung ginawa ng ating Panginoon ng pagsakripisyo alang-alang sa ating kaligtasan. Uriin mo ang pangalan ng ating Panginoon. Glory to God. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, ang sabi ng kanyang mga salita, na kailangan tanggapin, sampalatayanan natin ang Ebanghelyo, na ang laman ng Ebanghelyo walang iba kundi ang Kristo na tagalangit. Walang Kristong tagalupa. Si Kristo ay tagalangit. Glory to God. Kaya mga kaibigan, sabi ng banal na kasulatan, siya ay sinugo ng Ama. Kaya sabi ng kanyang mga salita, isinugo ng Ama ang kanyang bugtong na anak. Kaya sabi ng banal na kasulatan, iba ang nagsugo, iba rin ang isinugo. Praise the Lord. Kaya sabi sa John 3:16, gayon na lamang ang pagsinta ng Ama sa sanlibutan. Pag sinasabing sanlibutan, tayo ang tinutukoy. Tumutukoy ito sa tao. Praise the Lord. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, sabi ng banal na kasulatan, isinugo ng Ama ang kanyang bugtong na anak. Kaya sino itong dapat sampalatayanan natin, mga kaibigan, upang tayo magkamit na buhay na walang hanggan? Walang iba kundi ang Kristo na bugtong na anak ng Diyos. Praise the Lord. Kaya siya yung isinugo ng Ama. Hindi pwede na yung anak siya na rin nagsugo sa kanyang sarili. Mga kaibigan, at ang sabi ng banal na kasulatan, ang anak ang siyang isinugo, at ang anak ang siyang manunubos, siyang tagapagligtas. Uriin pa ang pangalan nating Panginoon. Kaya mga kaibigan, bakit pinapahalaga natin itong panahong ito, panahon ng pagbubulay ng salita ng ating Panginoon. Panahon, mga kaibigan, na ating alalahanin si Christ, ang krus ng Kalbaryo, na nagbata, nagtiis, mga kaibigan, ng alang-alang sa ating mga kasalanan. Glory to God. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, sa halip na tayong ipapako sa krus, tinako ni Christ lahat. Dahil alam ng Diyos na hindi kakayanin ng tao. Pero mga kaibigan, papayag kaya tayo?
na taon-taon tayong ipapako sa krus? Mga kaibigan, yung matinig na lang tayo ng tamtaks, hindi na tayo mapakali. Mga kaibigan, lalo na kaya maipapako yung dalawang paa natin, yung ating magkabilaang kamay. Ng tako, hindi tamtak sa pako. Mga kaibigan, matindi ang hirap. Kaya pag-imagine natin ang ginawa ni Christ sa krus ng Kalbaryo, hindi biro. Mga kaibigan, kaya nasabi niya sa kanyang mga salita, nasabi niya sa Ama, Ama, bakit mo ko pinabayaan? Bakit niya nasasabi yun? Sapagat mga kaibigan, ang Kristo ay nagkatawang tao. Ano ba ang naramdaman ng tao? Ang tao nagugutom. Ang tao nauuhaw. Ang tao nasasaktan. Mga kaibigan, ang tao may damdamin. Kaya mga kaibigan, sa panahon na yun, na naramdaman ni Christ ang matinding sakit, matinding sakripisyo na kayo naramdaman sa krus ng Kalbaryo. Bilang tao, bilang nagkatawang tao, naramdaman niya yung hirap. Mga kaibigan, nung siya'y nauhaw, hindi tubig ang pinainom sa kanya, suka. Kung sa atin gagawin, insulto sa atin yun. Diba? Mga kaibigan, ngunit sa ating Panginoon, hindi siya nagrereklamo. Hindi siya nagrereklamo sa krus ng Kalbaryo. Mga kaibigan, tiniis siyang lahat ng alang-alang sa atin. Alang-alang sa ating katubusan. Ay sabi sa John 3:16, ibinigay ng Ama ang kanabugtong na anak. Si Christ ay tagalangit. Si Christ hindi tagalupa. Siya'y hari sa lahat ng mga hari. Pero iniwan niya ang langit ng alang-alang sa atin para tayo matubos, para kamtin natin ang buhay na walang hanggan, para kamtin natin ang kaligtasan na nais ng Panginoon na ipaparating sa atin, na nais ng Diyos sa ating makamtan. Praise the Lord. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, naway ang kanyang mga salita magbibigay sa atin ng kamalayan, na magbigay sa atin na meron tayong kalungkutan. Kumbaga, meron tayong pagbubulay na inaalala natin yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, paano ba kakamti ng tao yung buhay na walang hanggan? Mga kaibigan namin sa Panginoon, sabi ng banal na kasulatan, ang sino mang tatanggap, ang sino mang sasampalataya sa bugtong na anak ng Diyos ay magtamo ng buhay na walang hanggan. Dito sa lupa ba may buhay na walang hanggan? Wala. Hindi ba? Mga kaibigan, ang kumbaga traditional lang tao, lalo na pag may birthday, pag may kaarawan. Mga kaibigan, pag may kaarawan, mga kaibigan, ang traditional lang tao, hindi nawawala yung pansit. Hindi nawawala yung pansit. At spaghetti. Kasi nga daw, yan ay pampahaba daw ng buhay. Pero totoo nga ba na pampahaba ng buhay? Hindi. Yan ay traditional lamang natin bilang tao. Pero sino ba talaga nagbibigay ng buhay na walang hanggan, walang iba kundi kay Christ, kay Kristo na ating Panginoon? Praise the Lord. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, nais natin ang makamtan ang buhay na walang hanggan. Pakinggan natin ang kanyang ebanghelyo na kanyang iniwan bago siya umakyat sa mga langit. Iniwan niya ito sa kanyang mga apostol na kailangan ipapangaral ang ebanghelyo sa lahat ng mga tao sa buong sanglibutan. Glory to God. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, ito yung panahon
Mga kaibigan, natanggapin natin siya na ating tagapagligtas. Tanggapin natin, sampalatayan natin ang Ebanghelyo na siyang nais ng Diyos na ating tanggapin upang ating kakamtin yung kaligtasan at ang buhay na walang hanggan. Praise the Lord! To God be all the glory. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, hindi sa pamagitan ng pansit, hindi sa pamagitan ng spaghetti, ang tao magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya maging kagalak, maging ano na lang ng mga bata yan eh. Pero mga kaibigan, na nagbibigay ng buhay na walang hanggan ay ang Kristo, ang ating Panginoon. Praise the Lord! Sapagat siya nagbigay, nagbuhis ng buhay alang-alang sa atin. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, yung salita ng Diyos na ating napapakinggan, nadala ng makaapostol na aral, sabi ng banal na kasulatan, tanggapin natin, sampalatayanan natin, at magtamo tayo ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Bakit si Christ naparito sa sanlibutan para tayo tubusin? Ano ba ang kalagayan ng tao? Mga kaibigan, ang kalagayan natin sa harapan ng Diyos ay makasalanan. Makasalanan. Nagkasala ang tao. Hindi pwedeng sasabihin ng tao, sister, ang mga makasalanan doon lang sa kulungan. Doon lang kayo mangangaral. Marami kaming mga na-encounter niyan. Mga kaibigan, ngunit sabi ng Bible, sa Romans 3 verse 23, ang lahat ng tao ay nagkasala. Walang matuwid kahit isa. Kahit sabihin natin, hindi makapagsalita yung tao. Kahit sabihin natin, pipi po yan, kaya ano yan, hindi yan nagkakasala. Mga kaibigan, ang tao nagkakasala. Number 1, mga kaibigan, sa isip at mata. Yan ang number 1 na nagkakasala. Ay sabi ng Panginoon, pagsasabihin ng tao na ang tao hindi nagkakasala, ginawa nating sinungaling ang Diyos. Kaya nga si Christ naparito sa lupa, naparito sa sanlibutan, para tayo tubusin. Excuse me, medyo nabaos na ako ha. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, siya'y naparito sa atin para tayo ay tubusin, sapagkat ang tao ay likas na makasalanan. Kaya mga kaibigan, bakit kailangan tayong tubusin? Nakasangla tayo sa kasalanan. Kanino tayo nakasangla? Sa pawn shop? Mga kaibigan, tayo ay nakasangla ay Satanas. Sino si Satan? Dakilang ama ng kasalanan. Sabi ng banal na kasulatan, ang ama ng kasalanan, sabi sa Juan, ang ama ng kasalanan ay si Satan. Nakasangla tayo kay Satanas. Kaya kailangan natin ang katubusan sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, pag ating pagbubulayin, yung ginawa ni Christ sa krus ng Kalbaryo, mga kaibigan, kulang pa yung buhay natin. Kulang pa. Dahil mga kaibigan, buhay ni Christ ang kapalit para tayo maligtas. Ano ang pantubos sa kasalanan ng tao? Banal na dugo. Yan ang sabi sa banal na kasulatan sa mga gawa, na ang pantubos sa kasalanan ay ang banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kaibigan, hindi biro ang ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Siya'y nagbuhos ng dugo ng alang-alang sa atin. Nagrereklamo ba siya? Tama na, napapagod na ako. Hindi siya nagrereklamo. Tiniis niya yung lahat, alang-alang sa atin. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, ang Diyos ay nananawagan sa pamagitan ng pangaral ng Ebanghelyo. Si Christ, hindi na natin siya kasama literal.
dahil hindi na panahon. Tapos na ang kanyang panahon na siya'y nagkatawang tao. Kaya mga kaibigan, ang kanyang kabilin-bilinan sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga apostol, ipapangaral ang ebanghelyo sa buong sanglibutan. Kaya kung bakit may pangangaral ng salita ng Diyos, hindi lamang sa Pilipinas, sa iba't ibang bansa, mga kaibigan, upang ang tao ay maabot sa pangangaral, upang ang tao ay akayin na magsisi, sapagkat ang tao ay nagkasala, makasalanan tayo sa harapan ng ating Panginoon. Kaya kailangan natin yung katubusan ng pangtubos sa ating mga kasalanan ay ang banal na dugo ng ating Panginoon. Praise the Lord. Sa oras na ito, mga kaibigan, nais ng ating Panginoon na ating siyang tanggapin. Literal ba na tatanggapin natin siya? No. Mga kaibigan, tanggapin natin ang kanyang mga salita na kanyang iniwan. Na ang sino mang sasampalataya sa bugbong na anak ng Diyos, magkamit ng buhay na walang hanggan. Ang sino mang tatanggap sa ebanghelyo ng ating Panginoon ay magtamo ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Mga kaibigan namin sa Panginoon, lagi nating tandaan, mga kaibigan, kaya may pangangaral, may salita ang Diyos para tayo paalalahanan. Sapagkat ang tao, lagi nating tandaan, hindi lang tayo puro katawan. Mga kaibigan, yung katawan natin, kailangan natin dito tayong buhay pa, na nasa lupa pa tayo. Pagdating sa Diyos, hindi katawan ang mahalaga. Ang mahalaga, yung kaluluwa ng tao. Sapagkat ang kaluluwa ng tao, siya yung nagkasala. Yung kaluluwa ng tao, ang nangailangan ng kaligtasan. Kaya ang salita ng Diyos, mga kaibigan, para sa ating mga kaluluwa at espiritu. Purihin ang pangalan natin, Panginoon. To God be all the glory. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, nais ng Diyos, simple lang ang nais ng Panginoon sa atin. Ating tanggapin, pakinggan ang kanyang mga salita na ating napapakinggan. Sampalatayanan. Dahil sabi sa Mark 16, ang sumampalataya sa ebanghelyo at mabautismuhan ay maliligtas. Ngayon, mga kaibigan namin sa Panginoon, bakit ang bautismo ay kasama, kalakip sa inutos ng ating Panginoon? Kasama sa inutos niya. Kasama kalakip sa pangangaral ng ebanghelyo. Ipapangaral ng ebanghelyo, ang sumampalataya, mabautismuhan, maliligtas. Ano itong bautismo? Pagsanib? Paglipat ng relihiyon? No. Mga kaibigan, ang bautismo, paghugas sa kasalanan ng tao. Sapagkat ang tao ay nagkasala. At mga kaibigan, upang ang tao ay malayang makapasok sa langit. Sapagkat mga kaibigan, ang pagparito ng ating Panginoon sa atin, ang pagkamatay, ang kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, para tayo ay magkaroon ng puwang, magkaroon ng pag-asa sa kaharian ng langit. Naalala natin yon, that the Passion of Christ, mga kaibigan, yung dalawang tulisan na naipako kasama niya, mga kaibigan, na isa doon, anong sabi? Iligtas mo yung sarili ko, ikaw ay Diyos. Iligtas mo yung sarili at kami. Ano naman ang sabi ng isa? Mga kaibigan, Panginoon, kasamahin mo ako sa iyong paraiso. Ano sabi ng Panginoon? Mga kaibigan, ngayon din, isasama kita sa aking paraiso. Mga kaibigan, si Christ ay merong paraiso sa langit. Purihin po ang pangalan nating Panginoon. Meron siyang kaharian sa langit. Kaya bakit ang salita ng Diyos
Bakit ang tipan ng bautismo kalakip sa pangangaral ng kanyang mga salita? Kasama na ituturo, dahil sabi sa 28 verse, 19 to 20 ng Mateo, na humayo kayo sa buong sanglibutan at sila yung bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na ituro niyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Praise the Lord! Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, itong bautismo, ito yung paghugas sa kasalanan para ang tao ay malayang makapasok sa kaharian ng langit. Dahil sa langit, walang makasalanang makapasok doon. Dahil sabi sa Revelation, daanan pa lang patungo sa langit, ginto na. Eh, di ba sabi, walang magnanakaw na makapasok sa langit. Dahil ginto, daanan pa lang patungo sa langit, ginto na. Sister, maaaring itatanong niyo sa amin, Sister, nakarating ka na ba doon? Bakit mo nasasabi yan? Mga kaibigan, ngunit ang mga apostol, sabi sa Revelation, mga kaibigan, sabi na Apostol Juan, ang daanan patungo sa langit ay ginto na. Sampalatayanan natin yung salita ng Diyos na dala ng kanyang mga apostol. So God be all the glory. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, sino sa ating malaya magpapasya na magpahugas sa ating kasalanan? Sapagkat ito ay pantalan. Kunting lalakad lang tayo, dagat na. Praise the Lord! Sapagkat mga kabisabi ng banal na kasulatan, sino itong dapat bautismuhan? Hindi yung bata, kundi yung nakakaunawa na ng tama at mali. Dahil ang bata, hindi mo pwedeng bautismuhan, malulunod yan. Yung bautismo, mga kaibigan, ang dapat bautismuhan, yung malaki na, yung nakakaunawa na ng tama at mali. May kamalayan na siya sa mga bagay ng kasalanan. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, yamang dako ito ay pantalan. Ang dako ito ay pantalan ng 100 islands. Mga kaibigan, kaya pwede tayo, huwag kayong mahiyang lumapit sa amin. Mga kaibigan, ang Diyos na nanawagan sa pamagitan ng pangaral ng kanyang mga salita. So God be all the glory. Nais ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng puwang sa langit. Nais ng ating Panginoon na tayo ay hindi mapahamak. Bakit mga kaibigan? Sapagkat yung mundo na ginagalawan natin, take note, yung mundo natin ginagalawan, di ba? Nagtitiis tayo lalo dito sa part ng Pangasinan. Sobrang init. Mga kaibigan, kunting mainitan ka lang mamaya-maya, sasakit na yung ulo. Sabi ng banal na kasulatan, ang mundo na ginagalawan natin ay nakatalaga sa apoy. Kaya nais ng Panginoon na kahit siya'y nasa langit na, nais ng ating Panginoon na tayo ay tumanggap sa Kanya sa pamagitan ng Kanyang mga salita. Kalakip ng tipan ng bautismo. Praise the Lord! Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, ito yung layunin kung bakit si Christ. Ito yung layunin kung bakit si Christ nagtiis, kung bakit si Christ nagkatawang tao. Ito yung isa sa kanyang layunin kung bakit ang Kristo ay nagbuhos ng dugo, nagbuwis ng dugo ng alang-alang sa atin. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, binigyan tayo ng kahalagahan ng Diyos. Bigyan rin natin ng kahalagahan yung ginawa ni Christ sa krus ng Kalbaryo. Simple lang ang nais ng Panginoon sa atin. Hindi na tayo papako sa krus isa-isa. Hindi na. Dahil inako na ni Christ lahat. Mga kaibigan, ano ang nais ng Panginoon sa atin? Sampalatayanan. Tanggapin natin siya na ating tagapagligtas. So God be all the glory.
Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, ang Diyos may layunin sa atin. Kung bakit tayo nagkita-kita dito, mga kaibigan, lalo tigit hindi ako, ipagpasensya nyo na ako. Hindi ako marunong mag-Ilocano. Na hindi talaga ako totally na Ilocano. Kumbaga ako'y from Negros. Kumbaga bakit kami dinala ng Diyos dito? Meron siyang layunin upang tayo ay maabutan ng pangangaral ng kanyang mga salita. Upang tayo ay magtamo ng kaligtasan, makasampalataya sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. To God be all the glory. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, salamat sa Diyos sapagkat siya ay ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagmamalasakit ay kanyang ipinaparating sa atin. Na kahit ngayon, hindi man siya natin kasama literal, pero ang kanyang mga salitang iniwan na dapat nating sampalatayanan. So God be all the glory. Purihin po ang pangalan nating Panginoon. Kaya kami po ang kabahagi ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch na patuloy na nagbabahagi ng salita ng Diyos. At mga kaibigan namin sa Panginoon, sa araw na bukas, o mamayang gabi, meron kaming The Passion of Christ na ipapalabas sa Facebook Live. Mga kaibigan, hanapin nila po yung ang programa, DZ80 Prayer Power, and this Live Radio, Prayer Power. And this Fourth Watch Media, Prayer Power. Praise the Lord. Yung oras ng katotohanan sa Channel 13, sa PTV4, Gen 21, sa iba't ibang mga channel cable. Yung oras ng katotohanan sa atin po yan. Diyan po namin ipapalabas yung sinakulo. Praise the Lord. Na madama natin, damang-dama natin yung ginawa ni Christ sa krus ng Kalbaryo. Mga kaibigan, hindi pwede hindi ka maiyak. Pag iyong dinaramdam, pag iyong pinubula yung ginawa ng Panginoon, hindi pwede hindi ka iyak eh. Dahil mga kaibigan, sa halip na tayo ipapako, tayo dapat ang ipapako sa krus, mamamatay. Ngunit si Christ ang umako lahat. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, ang Diyos ang patuloy na magpapala sa bawat isa sa inyo. Mag-isa yung mapagtulong, pagtataguyod sa misyon. Yan ay bahagi ng ating pag-ibig sa gawain ng Panginoon. Praise the Lord. Kaya ang Diyos patuloy na magpapala sa bawat isa sa inyo. To God be all the glory.